Acts chapter 17:28. For in him we live and move and have our being. As certain also of your own poets have said, for we are also his offspring. Inspiration. Sometimes, even as Christians, we struggle to grasp how much we depend on God. After all, we don't see him and hear him, so it is easy to perceive him as distant. But we are reminded by Paul's words that God not only created us, but he continuously sustains us. God didn't just create us and then step aside. Rather, he actively maintains the universe, continuing to make a place for us to live and glorify him. Let's pray. Lord, thank you for creating me in your image and as your offspring. Thank you for faithfully watching over your creation and holding all things together. Thank you for making a place for me in your creation and as your child. Please remain with me and sustain me so that my life may bring you honor and glory. In Jesus' name, amen. Giwa 7:28. Sapagkat sa kanya tayo nabubuhay, kumikilos at umiiral. Gaya ng sinabi rin ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay kanyang mga anak. Inspirasyon. Minsan bilang mga Kristiyano, nahihirapan tayong maunawaan kung gaano tayo umaasa sa Diyos. Dahil hindi natin siya nakikita o naririnig, madali nating maisip na siya ay malayo. Ngunit ipinaalala sa atin ang mga salita ni Pablo na hindi lang tayo nilikha ng Diyos, patuloy din niya tayong inaalagaan. Hindi lang niya tayo nilikha at hinayaang mabuhay ng mag-isa. Sa halip, aktibong pinapanatili niya ang buong sansinukob. Patuloy na nagbibigay ng lugar para sa atin upang mamuhay at luwalhatiin siya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa paglikha mo sa akin ayon sa iyong wangis at bilang iyong anak. Salamat sa iyong tapat na pagbabantay sa iyong nilikha at sa pagpapanatili ng lahat ng bagay. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng lugar sa iyong nilikha at bilang iyong anak. Hinihiling ko po na patuloy mo akong samahan at palakasin upang ang aking buhay ay makapagbigay ng karangalan at luwalhati sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.